Alright, isang mapagpalang araw, Luzon, Visayas sa Mindanao. Magandang araw din po sa ating mga kababayan na OFW. Sana ay patubayan kayo ng Panginoon Diyos ano man po ang inyong ginagawa. Bago tayo magpatuloy, baka po pwedeng pakisubscribe ang ating channel. Maraming salamat. Okay, so ito po mga kababayan gusto ko lang i-share ito magandang mensahe ng ating mahal na Vice President Inday Sara, sapagkat ito po ay bilang mamamayan, bilang Pilipino, gusto natin mamuhay na mapayapa, gusto natin mamuhay na may kapayapaan, lalo sa ating mga pamilya ay nasa labas ng bahay, yung mga nag-aaral, ating mga anak, ay gusto po natin na sila po ay ligtas na nakakauwi, papunta na school. At siyempre isa sa mga gusto nating masawata sana ng ating gobyerno ay yung concern patungkol sa criminality, yung insurwensya, yung recruitment ng mga kabataan sa mga school. Kasi sa panahon ngayon po, yan ang ating inaalaala na sana ating mga anak ay ligtas sila sa lansangan habang sila po ay nag-aaral. Ito po mga kababayan ang mensahe ni Vice President para sa atin at sa Sandatahan Lakas, Armed Forces of the Philippines. Okay? Okay. Sabi niya, isang matagumpay para sa mga kasapi ng 4th Infantry Diamond Division ng Cagayan de Oro at the 91st Fight M Brigade ng Surigao del Norte sa hukbong Sandatahan Lakas ng Pilipinas sa matagumpay ng inyong operasyon sa pagtugis sa leader ng teroristang New People's Army na si Myrna Solarte alias Myrna Malaya. Sa mahabang panahon, pasakit para sa aming mga Pilipino, lalo na sa Mindanao, sa insurwensya, pinangunahan ni Solarte. Siya ang tinuturing na isa sa mga mataas na importanteng bahagi ng bahaging CPP-NP-NDF sa bansa. Sa kalupitan at kawalan ng saysay ng digmaan, si Solarte ay ang hindi mabilang na mga biktima ng pagpaslang, pagdukot, torture at pananakot ng mga sibilyan, kasama na rin ang pag-armas sa mga menor de edad. Ang kanyang katapusan sa kamay ng ating mga magigiting na sundalo ay simula ng panibagong yugto para sa mga komunidad na dumanas ng kalupitan ng CPP-NDF, CPP-NPA-NDF. Sa kabila nito, nagpapatuloy ang banta ng terorismo sa ating sa pamamagitan ng mga ahente ng insurwensya na ngayon ay bahagi ng ating burokrasya. Agresibo sila sa pagpapalaganap ng baluktot na ideolohiya ng CPP-NP-NDF kasabay ng mga propaganda laban sa hadlang sa kanilang layunin. Okay? So yan po mga kababayan alam nyo ako bilang magulang, ako bilang magulang, gusto kong pasalamatan unang-una ang AFP
sa patuloy na protekta para ipagtanggol ang ating bansa. Gusto kong pasalamatan ang AFP sa kanilang effort para labanan itong mga CPP, NPA, NDF. Gusto kong pasalamatan ang AFP sa kanilang effort para protektahan ang mga ating mga anak na nag-aaral dahil sila po ay vulnerable para sa recruitment. Ako bilang magulang, isa po yan sa aking iniisip araw-araw na sapagkat ako'y nag-aalala, no? Dahil pakiramdam ko sa ngayon, parang hindi safe ang mga bata sa criminality, sa recruitment. Totoo po yan. Araw-araw, sa tuwing aalis yung anak ko, papunta na school, lagi kong nire-remind, huwag kang sumali sa ganito. Kapag merong nagaya sa'yo, merong nagsabi sa'yo, huwag kang maniwala. Huwag kang sumama. Lagi kang mag-iingat. Araw-araw po yan. Sa tuwing siya lalabas, papunta na school. Araw-araw. Ngayon nga pag inabot na ng medyo gabi na, alas 7 na ng gabi, hindi na ako mapalagay. Yung anak ko, lagi ko nang minumonitor, saan ka na anak, saan ka na anak. Yan po ay tendency ng isang magulang na nag-aalala dahil nakikita ko na hindi na safe ang kapaligiran natin ngayon. Okay? Kaya ako po ay nagpapasalamat, siyempre, sa Armed Forces. Pangalawa kay BP Sara. Dahil sa tingin ko, sa panahon ngayon, parang pakiramdam ko parang siya na lamang itong nag-iisang pangyarihang leader sa bansa bilang Vice President. Parang siya na lamang nakikita ko na nagbibigay effort para labanan itong insurwensya. Bagay na gusto natin makita sa ating presidente. Pero wala. Sa halip, nakikita natin sa Vice President. Kaya ako po ay grateful, masaya na kahit na paano nandyan si Vice President na handang ipagtanggol, handang ipaglaban ang kaligtasan ng mga ating pamilya. Totoo po yan. Sa ngayon po parang hindi na ako kampante. Kaya maraming salamat sa ating Vice President. Sana po magtuloy-tuloy ang inyong paglilingkod sa bansa. Yan po ay ating hangad. Bilang Pilipino, bilang taxpayer, gusto natin na makaranas man lang ng kapayapaan. Sana kung tuloy-tuloy ang kapayapaan sa bansa. Para naman imbis na tayo ay makapag-focus sa ating trabaho, makapag-isip para sa ating kinabukasan, napupunta pa po ang ating isipin, ang ating concern sa kaligtasan ng ating mga anak, sa ating pamilya. Yan po. Kaya salamat sa Armed Forces, salamat kay BP Sara. So ito mga kababayan pag-usapan din po natin itong nabanggit nitong si Congressman Toby Chanco ng Navotas.
Okay? Ito po, sabi niya, mga kababayan. Clear naman. Yung war on drugs naman, ang sinasabi naman ni Presidente ay bloodless war on drugs. Sila naman, ang gusto talaga nilang style ay yung tokhang. So wala naman talagang pagkakaiba doon at wala namang hindi totoo doon sa sinabi ni Presidente. No? In fact, in one of our meetings last week, he told me na mas mataas pa, mas madami pang drugs na nahuli ngayon kaysa nung panahon ng tokhang. Okay, ayan Congressman Toby Chango ng Nabotas at siya po ay parang campaign manager yata ng alyansa ni Bongbong Marcos. Sabi niya, ngayon daw, maraming nahuhuling drugs. Di, ang masasabi ko, congratulations. Congratulations. Kasi maraming nahuhuling drugs. Ngayon, siyempre tayo naman, iniisip natin. Kung marami nahuhuling drugs ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, okay? Samantala, kung titingnan natin na mas maluwag ngayon ang ating otoridad, ang kapulisan, pagdating sa pagsawata ng kriminalidad. Ito po ay nasasabi natin sapagkat na ikukumpara natin, na i-compare natin nung panahon ni Tatay Digong at ngayon, kasi nung panahon ni Tatay Digong, kaya natin nasasabi na mas mahigpit noon, ramdam natin ang presensya ng pulis, ng otoridad. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, ang pulis, madalas natin nakikita na nagro-roving, nagro-ronda. Maski ang barangay, madalas natin nakikita noon na nakaposte lagi sa mga area na kung saan mga intersection, andun sila. Ganun po. Barangay, pulis, active po sila noon sa pag-roronda. So dahil dyan, takot po ang mga kriminal. At sa katunayan noon sa lugar namin, dun sa Maynila, noong araw, pagdating ng alauna madaling araw, alas 3, grabe po ang riot. Mga binatilyo, batuhan ng bote. Palibasa ang aming tinitirahan noon, mataas. Kitang-kita namin sa baba. Batuhan ng bote. Minsan meron pang mga, ano ba yun? Yung parang improvised na, ano ba yun? Parang sumpak ba yun? Sumpak. Ganon. Ngayon, siyempre, kitang-kita sa baba kung paano magliparan yung bato, magliparan yung bote, basag na bote. Grabe. Pero nung naging presidente dating presidente Duterte, nawala yun. Nawala yun. Kaya, naiko-compare ko ngayon at noon at masasabi ko na safe noon kumpara ngayon. Base yan sa aking experience. Ngayon, kung sinasabi ni Toby Chanko maraming nahuhuling drugs ngayon, okay? Ang masasabi ko, ibig ba sabihin maraming drugs sa kalye? O ibig ba sabihin ni Toby Chanko ay ang pulis active para habulin itong mga nagtitinda ng drugs? Kumpara noon ng panahon ni Duterte? Kasi mas mahigpit noon. Nung panahon ni Duterte, mas mahigpit noon. Siyempre tayo napapaisip, parang imposible na kung saang maluwag yung otoridad, marami nahuhuling drugs. Yung mahigpit ang otoridad,
kukunti ang nahuling drugs. Mapapaisip tayo, di ba? Oo. Ngayon, siyempre, naisip natin, ina-analyze natin eh. Bakit? Kaya naisip natin na ihambing natin, halimbawa, ganito. Mangingisda ka. Pupunta ka sa laot para mangisda. Pag maraming isda, marami kang mahuhuli. Pero pag kakakunti ang isda, kunti lang din mahuhuli mo. Parang gano'n yan eh. Parang gano'n ang konteksto. Oo. Di ba? Siyempre tayo bilang mga mamamayan, ordinaryong mamamayan, tayo po ay kukumpara natin sapagkat siyempre, gusto natin ligtas tayo. Dahil tayo bilang mamamayan, wala tayong kapangyarihan, wala tayong lakas para labanan ang mga krimen. Tingnan nyo ngayon, kabi-kabila, ang snatching. Ang babata pa, lalakas ng loob, mag-agaw ng cellphone, maghamlot ng bag. Di ba? Yan po eh. Napapaisip tayo kung bakit ganito ang binibigkas ng ating mga leader, samantala sa kadahilanan na iba ang approach noon ng otoridad ng pulis kaysa ngayon. Pwede bang sabihin ng panahon ni Duterte kaya kukunti ang nahuling drugs sapagkat ang mga addict, mga poser, mga drug lords ay natakot kaya hindi na nagtinda ng drugs? Yung mga meron na lang mangilan-ngilan, nahuli noon, kaya kumunti ang drugs noong panahon ni Duterte. Di ba? Kasi tayo mismong mamamayan ang makapagsabi na mas ligtas noon kumpara ngayon eh. Dahil tayo po ay walang kumbaga tayo ay powerless. Tayo ay laman lagi ng lansangan, tayo pag naglalakad. Alam ko pag ang tinitirhan mo ay medyo crowded area, makikita mo yung tao, sari-sari yung mukha, sa iba-iba yung kanyang body gesture. Iisipin mo ang iyong kaligtasan. Totoo po yan. Kaya ako ganun kaka-concern sa aking pamilya, kaligtasan nila sapagkat ako ay nakaranas na noon pa. Biktima ng hold up 1998, matagal na. Kaya ngayon ayaw ko na maranasan yun ng anak ko, pamilya ko. Kaya ngayon pa lang iniisip ko kung ano ba ang safety measure na pwedeng gawin na maiiwas sila sa krimen. Na maligtas sila sa krimen. Hindi po tayo masisisi ng gobyerno kung ganito ang ating pakiramdam sa ating sarili. Dahil tayo mismo, mamamayan, tayo ang nakakaramdam sa ating paligid, sa ating mga nakikita. Tama, di ba? Yan po. Kaya maraming salamat sa ating Vice President sa AFP dahil isa na namang leader ng CPP-NDF ang na neutralize dahil sa magandang trabaho ng ating kasundaluhan.